rocker arm. Paano mo malaman na naka-release na kanyang rocker arm kung gagalawin mo ang kanyang rocker arm ay magagalaw na. Ang dalawang push rod ay maiikot na rin. So ibig sabihin yan, naka-close ang dalawang valve, intake at saka exhaust. At naka-tap naman ang kanyang piston. So sa madaling salita, ang valve reaction na nangyayari sa makina na to ngayon is tinatawag na compression stroke. So sa time na to mga boss ay pwede na tayong kumuha ng tappet clearance sa ating rocker arm at sa ating valve. So kailangan natin ng filler gauge para sa pagsukat ng clearance. Most of the time mga boss ay dumidepende ako sa sukat ng tappet clearance sa isang makina sa kanyang engine manual or nameplate. Kung ano ang sukat ng engine manual or nameplate, yun ang susundin ko mga boss sa kanyang tappet clearance. Kung wala naman ako makitang manual or nameplate, ay magsisearch ako sa Google at kung hindi ko talaga mahanap mga boss, ay mapipilitan akong gumamit ng pang-universal na sukat ng ating filler gauge. So tandaan din na kadalasan sa makina ay magkaiba ang sukat ng filler gauge sa intake valve at sa exhaust valve. Mas tipis ang sukat ng filler gauge sa intake kaysa sa exhaust valve. Meron din mga makina mga boss na straight parehas ang sukat ng filler gauge sa intake at saka sa exhaust. So let's go sa proseso ng pag-adjust ng ating tappet clearance. Unang gawin natin is check muna natin ang actual na sukat ng tappet clearance kung masikip ba at maluwag sa filler gauge. So kung katamtaman at sakto lang ang clearance ng ating tappet clearance ay huwag na natin i-adjust ito. Pero kung maluwag or masikip ang clearance nito ay kailangan talaga natin i-adjust. So sa punto na ito mga boss ay masikip ang kanyang clearance kaya need talaga natin i-adjust. So first things first ay kailangan natin na luwagan ng ating mga lock nut at adjuster sa rocker arm ng intake valve. Tapos ikutin natin ang paluwag ng adjuster. Ipasok ang filler gauge sa gitna ng tappet ng ating rocker arm at ng ating valve stem. Higpitan ang adjuster ng todo. Yung tipong hindi na mahugot ng kamay ang filler gauge. Tapos balikan mo ng pakunti-kunti ang pagluwag ng ating adjuster hanggang sa dahan-dahang gagalaw ang ating filler gauge. So pagka ako ang mag-adjust mga boss ng tappet, mas prepared ko ang smoothness lang na hagod ng filler gauge. Yung hindi masyadong masikip at hindi rin masyadong maluwag. Yung tipong napipil mo pa rin mga boss ang kanto ng rocker arm at ang kanto ng valve. Basta smooth lang at hindi rough mga boss ha. So pagka nastamang smoothness ng ating clearance ay pwede na natin higpitan ng ating lock nut sa ating adjuster and that's it. So pwede mo rin i-check or i-final ang paghigpit nito para makasigurado kang higpit talaga ang lock nut. Kung ano ang ginagawa mo sa intake valve mga boss, ayun na rin ang gagawin mo sa exhaust valve. For sure na nasa tamang proseso ka mga boss at hindi ka matatakot nito. So kung ang tinatrabaho mo naman ng makina ay may 3-cylinder, 4-cylinder or 6-cylinder and so on, ganito na rin ang proseso ang gagawin mo. So need mo lang na kunin ang firing order ng makina at makuha mo ang tapping ng compression stroke ng cylinder number 1 at tuloy-tuloy na ang pagkakasunod-sunod ng pag-adjust niyan na nanaayon sa kanyang firing order. Actually mga boss, marami ang paraan ng pag-adjust ng tappet clearance sa multi-cylinder or sa inline engine. So pwede ko rin tingnan ang beginning ng pag-down ng rocker arm sa ating exhaust ng number 1 cylinder. Tapos sukunan ko ng tappet ay ang sunod na bilang ng kanyang firing order. So for example, cylinder number 1 ang kinukunan ko ng tappet clearance or nakatap. Tapos pagkatapos ay ikutin ko ang flywheel and then makikita ko na gagalaw na ang exhaust valve ng number 1 is pupunta naman ako sa sunod na firing order niya. For example, meron itong firing order na 135-624. So kung galing ako sa 1 na cylinder, pag down ng exhaust valve ng number 1, ang sunod ko na ipupunan ng tappet ay ang cylinder number 3 kasi yun ang nasa kanyang firing order 135-624. Okay? So pwede din na gumamit ako ng engine running method mga boss. Pwede din na gumamit din ako ng marking sa kanyang flywheel. Pwede din na gamitin ko ang short at long method na diskarte ng pagkuha ng tappet clearance. So sa pagkuha ng tappet clearance sa makina mga boss ay hindi lang sa compression stroke ang basihan na pwede na tayong mag-adjust. So pwede din sa power stroke as long as hindi pa gumagalaw or nakagalaw ang ating rocker arm ng dalawang valve sa open. So as long as naka-close pa ang dalawang valve. Pero applicable lang itong power stroke mga boss sa mga 1 to 4 cylinder na engine. Pero pag lagpas na yung makina sa 6 cylinder pataas,
is meron naman tayong tinatawag dyan na overlapping of powers. Na ang ibig sabihin na hindi pa natapos mag-power ang cylinder number 1, ay mag-power na rin ang kasunod na cylindro nito na alinsunod man sa firing order nito. So anyways, tatalakayin natin yung overlapping of power sa iba nating videos na gagawin. So now let's go sa susunod ng compression stroke, which is ito naman kanyang power stroke. Sa power stroke mga boss, both intake ang exhaust valve ay close. Ang spark plug or ang injector naman nito mga boss ay mag-ignite na sa compressed air or sa air and fuel mixture na kinocompress. So ito yung time na sasabog na ang ating combustion chamber or magkakaroon na siya ng explosion at pipilitan niyang i-push down ang ating piston. So ang movement ng piston ay papunta pa bottom or pa down. So sa next stroke ng ating power ay itong exhaust stroke naman. So sa exhaust stroke mga boss, ang exhaust valve po nito ay open. Ang intake valve naman ay close. So ang piston nito mga boss ay papunta pa itaas. So ito yung time na ilalabas na ng ating cylinder ang product of combustion na nanggaling sa power stroke. So pagkatapos ng exhaust stroke mga boss ay babalik na naman ang ating stroke sa intake, compression, power at saka exhaust and so on. So pabalik-balik na lang ang cycle na yan mga boss. So kung meron kayong katanungan na hindi nyo naintindihan mga boss ay pwede nyo po akong i-comment or i-message sa ating comments box section. So hopefully ay may nakuha kayong kunting kaalaman at idea at sana nakatulong ako sa inyo mga boss. Maraming salamat and that's it. Peace. Intake valve at saka exhaust valve ay close. Ang piston natin ay papunta naman sa itaas. Ito yung time na i-compress ng ating cylinder o ang ating piston ang ating air or air and fuel mixture na pumasok kanina sa ating intake stroke. Ikutin naman natin ang ating flywheel hanggang sa magko-close itong ating intake valve, hanggang sa mag-release ang ating valve spring at iikot ang ating push rod at saka magtatap naman ang ating piston. Papunto na ito mga boss ay papunta na patap ang ating piston. Kung makita nyo ang ating rod na ginagawang tester or ginamit bilang tester ay nasa ibabaw na. So ibig sabihin nito nakatap na ang ating piston at saka naka-release naman ang ating push rod. So sa senaryo na to mga boss ay parehas na ang ating intake valve at saka exhaust valve ay naka-release ang kanyang rocker arm. Paano malaman na naka-release ng kanyang rocker arm? Kung gagalawin mo ang kanyang rocker arm ay magagalaw na. Ang dalawang push rod ay maiikot na rin. So ibig sabihin yan, naka-close ang dalawang valve, intake at saka exhaust. At nakatap naman ang kanyang piston. So sa madaling salita, ang valve reaction na nangyayari sa makina na to ngayon is tinatawag na compression stroke. So sa time na to mga boss ay pwede na tayong kumuha ng tappet clearance sa ating rocker arm at sa ating valve. So kailangan natin ng feeler gauge para sa pagsukat ng clearance. Most of the time mga boss ay dumidepende ako sa sukat ng tappet clearance sa isang makina sa kanyang engine manual or nameplate. Kung ano ang sukat ng engine manual or nameplate, yun ang susundin ko mga boss sa kanyang tappet clearance. Kung wala naman ako makitang manual or nameplate, ay magsisearch ako sa Google at kung hindi ko talaga mahanap mga boss, ay mapipilitan ako gumamit ng pang-universal na sukat ng ating feeler gauge. So tandaan din na kadalasan sa makina ay magkaiba ang sukat ng feeler gauge sa intake valve at sa exhaust valve. Mas manipis ang sukat ng feeler gauge sa intake kaysa sa exhaust valve. Meron din mga makina mga boss na straight parehas ang sukat ng feeler gauge sa intake at saka sa exhaust. So let's go sa proseso ng pag-adjust ng ating tappet clearance. Unang gawin natin is check muna natin ang aktual na sukat ng tappet clearance kung masikip ba at maluwag sa feeler gauge. So kung katamtaman at sakto lang ang clearance ng ating tappet clearance ay huwag na natin i-adjust ito. Pero kung maluwag o masikip ang clearance nito ay kailangan talaga natin i-adjust. So sa punto na ito mga boss ay masikip ang kanyang clearance kaya need talaga natin i-adjust. So first things first ay kailangan natin na luwagan ang ating mga lock nut at adjuster sa rocker arm ng intake valve. Tapos ikutin natin ang paluwag ang adjuster. Ipasok ang feeler gauge sa gitna ng tappet ng ating rocker arm at ng ating valve stem. Higpitan ang adjuster ng todo. Yung tipong hindi na mahugot ng kamay ang feeler gauge. Tapos balikan mo ng pakunti-kunti ang pagluwag ng ating adjuster hanggang sa dahan-dahang gagalaw ang ating feeler gauge. So
So pagka ako ang mag-adjust mga boss ng tapit, mas prepared ko ang smoothness lang na hagod ng filler gauge. Yung hindi masyadong masikip at hindi rin masyadong maluwag. Yung tipong napipil mo pa rin mga boss, ang kanto ng rocker arm at ang kanto ng valve. Basta smooth lang at hindi rough mga boss ha. So pagka nas tamang smoothness ng ating clearance, ay pwede na natin higpitan ng ating lock nut sa ating adjuster and that's it. So pwede mo rin i-check or i-final ang paghigpit nito para makasigurado kang higpit talaga ang lock nut. Kung ano ang ginagawa mo sa intake valve mga boss, ayun na rin nagagawin mo sa exhaust valve. For sure na nasa tamang proseso ka mga boss at hindi ka matatakot nito. So kung ang tinatrabaho mo naman na makina ay may 3-cylinder, 4-cylinder, or 6-cylinder, and so on, ganito na rin ang proseso ang gagawin mo. So need mo lang nakunin ang firing order ng makina at makuha mo ang tapping ng compression stroke ng cylinder number 1. At tuloy-tuloy na ang pagkakasunod-sunod ng pag-adjust niyan na nanaayon sa kanyang firing order. Actually mga boss, marami ang paraan ng pag-adjust ng tappet clearance sa multi-cylinder or sa inline engine. So pwede ko rin tingnan ang beginning ng pag-down ng rocker arm sa ating exhaust ng number 1 cylinder. Tapos kukunan ko ng tappet ay ang sunod na bilang ng kanyang firing order. So for example, cylinder number 1 ang kinukunan ko ng tappet clearance or nakatap. Tapos pagkatapos ay ikutin ko ang flywheel and then makikita ko na gagalaw na ang exhaust valve ng number 1 is pupunta naman ako sa sunod na firing order niya. For example, meron itong firing order na 135-624. So kung galing ako sa 1 na silindro, pag down ng exhaust valve ng number 1, ang sunod ko na ay ang cylinder number 3 kasi yun ang nasa kanyang firing order, 135-624. Okay? So pwede din na gumamit ako ng engine running, pwede din na gumamit din ako ng marking sa kanyang flywheel. Pwede din na gamitin ko ang short at long method na diskarte ng pagkuha ng tappet clearance. So sa pagkuha ng tappet clearance sa makina mga boss ay hindi lang sa compression stroke ang basihan na pwede na tayong mag-adjust. So pwede din sa power stroke as long as hindi pa gumagalaw or nakagalaw ang ating rocker arm ng dalawang valve sa open. So as long as naka-close pa ang dalawang valve. Pero applicable lang itong power stroke mga boss sa mga 1 to 4 cylinder na engine. Pero pag lagpas na yung makina sa 6 cylinder pataas, is meron naman tayong tinatawag dyan na overlapping of powers. Na ibig sabihin na hindi pa natapos mag-power ang cylinder number 1, ay mag-power na rin ang kasunod na cylinder nito na alinsunod man sa firing order nito. So anyways, tatalakayan natin yung overlapping of power sa iba nating videos na gagawin. So now let's go sa susunod ng compression stroke, which is ito namang kanyang power stroke. Sa power stroke mga boss, both intake ang exhaust valve ay close. Ang spark plug or ang injector naman ito mga boss ay mag-i-ignite na sa compressed air or sa air and fuel mixture na kinocompress. So ito yung time na sasabog na ang ating combustion chamber o magkakaroon na siya ng explosion. At pipilitan niyang i-push down ang ating piston. So ang movement ng piston ay papunta pa bottom or pa down. So sa next stroke ng ating power ay itong exhaust stroke naman. So sa exhaust stroke mga boss, ang exhaust valve po nito ay open. Ang intake valve naman ay close. So ang piston nito mga boss ay papunta pa itaas. So ito yung time na ilalabas na ng ating cylinder ang product of combustion na nanggaling sa power stroke. So pagkatapos ng exhaust stroke mga boss ay babalik na naman ang ating stroke sa intake, compression, power at saka exhaust and so on. So pabalik-balik na lang ang cycle na yan mga boss. So kung meron kayong katanungan na hindi nyo naintindihan mga boss ay pwede nyo po akong i-comment or i-message sa ating comments box section. So hopefully ay may nakuha kayong kunting kaalaman at idea at sana nakatulong ako sa inyo mga boss. Maraming salamat and that's it. Peace. Ang ating intake valve. So sa punto na to, ang reaksyon ng valve ng ating makina na to ay intake stroke. So ang tanong mga boss, pwede naman tayo mag-adjust ng tappet clearance nito? So ang sagot ay hindi pa. So kailangan muna nating pumunta sa sunod na stroke which is ang compression stroke. Sa compression stroke mga boss, ang dalawang intake valve at saka exhaust valve ay close. Ang piston natin ay papunta naman sa itaas. Ito yung time na i-compress ng ating cylinder o ang ating piston ang ating air or air and fuel mixture na pumasok kanina sa ating intake stroke.
ikutin naman natin ang ating flywheel hanggang sa magko-close itong ating intake valve, hanggang sa mag-release ang ating valve spring at iikot ang ating push rod at saka magtatap naman ang ating piston. Sa punto na ito mga boss ay papunta na patap ang ating piston. Kung makita nyo, ang ating rod na ginagawang tester or ginamit bilang tester ay nasa ibabaw na. So ibig sabihin nito, nakatap na ang ating piston at saka naka-release naman ang ating push rod. So sa senaryo na to mga boss ay parehas na ang ating intake valve at saka exhaust valve ay naka-release ang kanyang rocker arm. Paano mo malaman na naka-release na ang kanyang rocker arm? Kung gagalawin mo ang kanyang rocker arm ay magagalaw na. Ang dalawang push rod ay maiikot na rin. So ibig sabihin yan, naka-close ang dalawang valve, intake at saka exhaust. At nakatap naman ang kanyang piston. So sa madaling salita, ang valve reaction na nangyayari sa makina na to ngayon is tinatawag na compression stroke. So sa time na to mga boss ay pwede na tayong kumuha ng tappet clearance sa ating rocker arm at sa ating valve. So kailangan natin ng filler gauge para sa pagsukat ng clearance. Most of the time mga boss ay dumidepende ako sa sukat ng tappet clearance sa isang makina sa kanyang engine manual or nameplate. Kung ano ang sukat ng engine manual or nameplate, yun ang susundin ko mga boss sa kanyang tappet clearance. Kung wala naman ako makitang manual or nameplate, ay magsisearch ako sa Google at kung hindi ko talaga mahanap mga boss, ay mapipilitan akong gumamit ng pang-universal na sukat ng ating filler gauge. So tandaan din na kadalasan sa makina ay magkaiba ang sukat ng filler gauge sa intake valve at sa exhaust valve. Mas manipis ang sukat ng filler gauge sa intake kaysa sa exhaust valve. Meron ding mga makina mga boss na straight parehas ang sukat ng filler gauge sa intake at saka sa exhaust. So let's go sa proseso ng pag-adjust ng ating tappet clearance. Unang gawin natin is check muna natin ang actual na sukat ng tappet clearance kung masikip ba at maluwag sa filler gauge. So kung katamtaman at sakto lang ang clearance ng ating tappet clearance ay wag na natin i-adjust ito. Pero kung maluwag or masikip ang clearance nito ay kailangan talaga natin i-adjust. So sa punto na to mga boss ay masikip ang kanyang clearance kaya need talaga natin i-adjust. So first things first ay kailangan natin na luwagan ang ating mga lock nut at adjuster sa rocker arm ng intake valve. Tapos ikutin natin ang paluwag ang adjuster. Ipasok ang filler gauge sa gitna ng tappet ng ating rocker arm at ang ating valve stem. Higpitan ang adjuster ng todo. Yung tipong hindi na mahugot ng kamay ang filler gauge. Tapos balikan mo ng pakunti-kunti ang pagluwag ng ating adjuster hanggang sa dahan-dahang gagalaw ang ating filler gauge. So pagka ako ang mag-adjust mga boss ng tappet, mas preferred ko ang smoothness lang na hagod ng filler gauge. Yung hindi masyadong masikip at hindi rin masyadong maluwag. Yung tipong napipil mo pa rin mga boss ang kanto ng rocker arm at ang kanto ng valve. Basta smooth lang at hindi rough mga boss ha. So pag nastama ang smoothness ng ating clearance ay pwede na natin higpitan ng ating lock nut sa ating adjuster and that's it. So pwede mo rin i-check or i-final ang paghigpit nito para makasigurado kang higpit talaga ang lock nut. Kung ano ang ginagawa mo sa intake valve mga boss, ayun na rin nagagawin mo sa exhaust valve. For sure na nasa tamang proseso ka mga boss at hindi ka matatakot nito. So kung ang tinatrabaho mo naman ng makina ay may 3-cylinder, 4-cylinder or 6-cylinder and so on, ganito na rin ang proseso ang gagawin mo. So need mo lang nakunin ang firing order ng makina at makuha mo ang tapping ng compression stroke ng cylinder number 1. At tuloy-tuloy na ang pagkakasunod-sunod ng pag-adjust niyan na nanaayon sa kanyang firing order. Actually mga boss, marami ang paraan ng pag-adjust ng tappet clearance sa multi-cylinder or sa inline engine. So pwede ko rin tingnan ang beginning ng pag-down ng rocker arm sa ating exhaust ng number 1 cylinder. Tapos kukunan ko ng tappet ay ang sunod na bilang ng kanyang firing order. So for example, cylinder number 1 ang kinukunan ko ng tappet clearance or nakatap. Tapos pagkatapos ay ikutin ko ang flywheel and then makikita ko na gagalaw na ang exhaust valve ng number 1 is pupunta naman ako sa sunod na firing order niya. For example, meron itong firing order na 135-624. So kung galing ako sa 1 na silindro, pag down ng exhaust valve ng number 1, ang sunod ko na kukunan ng tappet ay ang cylinder number 3. Kasi yun ang nasa kanyang firing order. 135-624. Okay?
So pwede din na gumamit ako ng engine running method mga boss. Pwede din na gumamit din ako ng marking sa kanyang flywheel. Pwede din na gamitin ko ang short at long method na diskarte ng pagkuha ng tappet clearance. So sa pagkuha ng tappet clearance sa makina mga boss ay hindi lang sa compression stroke ang basihan na pwede na tayong mag-adjust. So pwede din sa power stroke. As long as hindi pa gumagalaw or nakagalaw ang ating rocker arm ng dalawang valve sa open. So as long as naka-close pa ang dalawang valve. Pero applicable lang itong power stroke mga boss sa mga 1 to 4 cylinder na engine. Pero pag lagpas na yung makina sa 6 cylinder pataas, is meron naman tayong tinatawag dyan na overlapping of powers. Na ibig sabihin na hindi pa natapos mag-power ang cylinder number 1, ay mag-power na rin ang kasunod na cylinder nito na alinsunod man sa pairing order nito. So anyways, tatalakayan natin yung overlapping of power sa iba nating videos na gagawin. So now let's go sa susunod ng compression stroke, which is ito naman kanyang power stroke. Sa power stroke mga boss, both intake ang exhaust valve ay close. Ang spark plug or ang injector naman ito mga boss ay mag-ignite na sa compressed air or sa air and fuel mixture na kinocompress. So ito yung time na sasabog na ang ating combustion chamber or magkakaroon na siya ng explosion. At pipilitan niyang i-push down ang ating piston. So ang movement ng piston ay papunta pa bottom or pa down. So sa next stroke ng ating power ay itong exhaust stroke naman. So sa exhaust stroke mga boss, ang exhaust valve po nito ay open. Ang intake valve naman ay close. So ang piston nito mga boss ay papunta pa itaas. So ito yung time na ilalabas na ng ating cylinder ang product of combustion na nanggaling sa power stroke. So pagkatapos ng exhaust stroke mga boss ay babalik na naman ang ating stroke sa intake, compression, power at saka exhaust and so on. So pabalik-balik na lang ang cycle na yan mga boss. So kung meron kayong katanungan na hindi nyo naintindihan mga boss ay pwede nyo po akong i-comment or i-message sa ating comments box section. So hopefully ay may nakuha kayong kunting kaalaman at idea at sana nakatulong ako sa inyo mga boss. Maraming salamat and that's it. Peace!